John chapter 1 verses 1 to 18. Tungkol sa katotohanan. John chapter 1. So kung may mga Bible kayo na printed or sa cellphone or sa tablet, buksan po natin. At kung wala naman, mayroon pong available sa ating screen. Nababasa niyo pa ba? Medyo malabo na yata yung screen natin, ano? Okay. Chapter 1 po ng Juan, Gospel of John, verses 1 to 18. Basahin po natin ang buong verses na to. Babasahin ko yung verse 1, kayo magbabasa sa verse 2, ha? Ready? Ready po. Ito po ang sinasabi, sa simula pa'y naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Verse 2, kayo po. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. 4, kayo. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. 6. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. 8, kayo. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. 10. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. 12. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. 14. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako isilang. 16. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa magitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa magitan ni Hesukristo. 18. Amen. Amen. Nice kong talakayin yung purposes ng gospel. Ito pong binasa natin ay isa lang sa tinatawag na gospel. May 4 po. Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ginawa ng Diyos ay gumawa siya ng 4 na tao na magpapatotoo sa buhay ni Jesus. Para bang 4 witnesses. Kasi sa korte, kailangan meron 2 witnesses. Ang Diyos gumawa pa ng 4. At ang witnesses, kailangan hindi nagtutugma, pero iisa ang kanilang sinasabi para masiguradong totoo ang sinasabi. No? Yung isa, nakita niya sa likod, yung isa nakita niya sa gilid, yung isa nakita niya sa kabilang gilid, yung isa sa harap. At ang buong gospel na to, iisa ang subject, pero iba-iba ang purpose. Si Matthew, sinulat niya ang gospel kay Jesus para patunayang si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Kaya mapapansin nyo, ang panimula niya, puro genealogy. Siya'y anak ni ganon, anak ni ganyan, anak ni ganon. Kasi naghihintay sila ng anak ni David bilang Mesiyas.
Yun ang purpose niya. Kaya ginawa ang gospel, ito'y para sa mga Hudyo, para patunayan na si Jesus ay anak ni David. Si Luke naman, pinatunayan na siya ang anointed one. Na bagamat tao, siya ay pinili ng Diyos, tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kaya lagi mababanggit sa kanyang salita, siya ay anak ng tao. Tunay na tao talaga siya. Pero siya ang Mesiyas to be the Savior of the world. At yung kanyang sinulat ay dinedicate niya hindi sa Hudyo, kay Teopilo, hindi Hudyo. Ibig sabihin, para sa lahat na to. Si Mark naman, ang kanyang purpose, sinulat niya ang gospel para ipakita na si Jesus naman ang Lamb of God servant. Medyo mabilis yung pag-uusap niya kasi action sa kanya, more on action eh. More on, sa Romans kasi, mostly ang kanyang gustong sabihin naman sa mga Romano na si Jesus talaga ay action. He is the Lamb of God. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan. Si Juan iba, maganda yung kay Juan. Gusto niyang patunayan na si Jesus ay Diyos. Kaya ang kanyang panimula ay hindi genealogy ng mga anak-anak angkan ng tao. Ang panimula niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang gusto niyang i-emphasize dito na si Jesus, ang origin ay Diyos. Ang kanyang purpose ay patunayan na si Jesus ay divine, not just human. Kaya yung binasa natin, di ba? Ang panimula, hindi siya ay anak ni David, anak ni Ganon, anak ni Jose. Hindi. In the beginning, sa pasimula, siya ay salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang Diyos ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita, sa magitan niya, nagawa ang lahat ng bagay. Kita nyo? Ang ine-emphasize dito ni John na si Jesus ay Diyos. Kaya pag may kausap kayo na ang doktrina si Jesus ay tao lang, ipabasa nyo. Ang emphasis dito na si Jesus ay Diyos talaga. Sa pasimula pa siya'y salita na nagkatawang tao. Siya ang liwanag natin. So, God made for gospel to attest the truth. At lahat yun katotohanan. Ganda ng ginawa ng Diyos, for indifferent angle. Sa korte po, kadalasan mas gusto nila yung iisa ang testimony pero sa ibang anggulo. Aba, talagang matibay yan. Pero may mga relihiyon, pinaniniwalaan agad, kahit isa lang ang nagsabi. Kahit isa lang nagkwento. Alam niyo yung mga relihiyon yon, isa lang. Pero panatiko, hindi inimbestigahan, sino ba itong taong to? Ano ang background ng taong to? Ano yung mga pinagkunan niya ng information? Kung sa anghel, ang anghel ba, puro anghel lang ba yan? Di ba ang demonyo, anghel din na pwedeng mag-anyong anghel uli? Nakakatakot. Ang Diyos hindi. Lahat pinatunayan niya sa lahat ng anggulo. Bukod sa 4 na tao, dito, tatalakayin din natin ang katotohanan kapag gusto mong patunayan, marami pang klase. Truth is proven by witnesses, documents, history, and results. Yang 4 na dapat mag-a-agree yan. Tama ba yung panahon? Halimbawa, pag may na-rape, anong oras ka ba nandoon? Ito naman, anong oras siya nandoon? Pagtutugmain niya ni. Okay? Kailangan yung kasaysayan nandun. And then document. Sa korte, pag salita lang, may utang yan Ang laki-laki. Kapag ang utang nyo, lumagpas na ng 5,000, wala kayong mapakita na papeles. Pwede nyong i-deny yun. Hindi Kailangan may papeles, may document. Pero kung 5 piso lang, kung 10 mga 100, 500 lang, okay lang. Pero pag nag-5,000 na yan, kailangan patunayan mo, may dokumento. Kung hindi ka papansin ng korte. Kailangan may document. Kailangan may witnesses. Kung isa lang nagsasalita na patotoo. Yan, sinabi yan, ganyan. Hindi pa, kailangan pa natin isang witness.
Except sa korte po, pag yung ni-rape ang mag-testify. Pero kapag may nag-testify, isa lang, medyo mahina. Kailangan dalawa. At least dalawa. Ang Panginoon nagbigay ng unang-una 4 na witnesses. Mamaya marami pa. And then results. Kailangan makita sa resulta. Wow. Totoo nga talaga to. So yun po ang mga bagay na nagpapatunay ng ating pinaniwalaan ay totoo. Okay. Unang-una, truth is proven by witnesses. Sino-sino ang mga witnesses? Yung binasa natin, nakikita natin, ilang salita ang nabanggit na nagpatotoo. Patotoo. Katotohanan. Puro totoo. Mga 3 yata ay nabasa natin doon sa first gospel, no? At dumating si Juan at pinatotoo niya. Ito ang sinasabi ko sa inyo. So, sino-sino ang mga nagpapatotoo? Unang-una, si John the Baptist. Magsisisi na kayo at may darating. At sinasabi sa Bible, sa nabasa natin, ito ang patotoo ni Juan. So, siya mismo nagpatotoo. At nakita ko, the Spirit of God came down upon him. At pinatotohanan ni Juan. May relihiyon na nagpatotoo, nakakita lang, tapos sinabi, pinaniwalaan agad. Hindi ganon. Nag-iimbento lang yon. Pero kapag may ibang nagsabi, wow, iba yon. Pangalawa na nagpatotoo ay yung author mismo, si John the Beloved. Itong binasa natin. Ang author po nito ay si John the Beloved. Si John the Beloved, siya po ang pinaka-intimate. Sa 5,000, meron 12 siyang talagang kabady-bady si Jesus Christ. Among the 12, meron siyang 3 laging kasama. No? Parang si Pastor Eman, lagi may 3 kasama yan. Pero among the 3, meron talagang dikit ng dikit kay Jesus. Sino yon? Si John the Baptist. At siya lang ang may karapatan na magsabi talaga kung sino talaga si Jesus. Kasi hindi siya humihiwalay kay Jesus. Kahit tinawag niya na si Pedro, Pedro, lika nga rito. May sabihin ako sa iyo. Aba, sunod pa rin sunod si Juan. Sa kainan siya nauuna at dumikit kay Jesus. Ganyan siya kalambing kay Jesus. Si John the Beloved. Kaya ang patotoo niya ay, masabi natin talagang, hindi lang yung karakter ni Jesus, kundi yung divine nature niya. Kaya siya may karapatang magpatotoo na si Jesus ay, ang genealogy niya ay hindi lamang anak ni Adan, anak ni Haring David, anak ni Jose. Ang genealogy niya, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Yun yung kanyang introduction. In-originate niya ang kanyang introduction kay Jesus na ang genealogy niya ay divine. At siya nakadama nun. Nadama niya yun sa piling ni Jesus. Hindi siya ordinaryong tao. Dahil lagi niyang kasama si Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, gusto niyo makilala si Jesus? Hello? Do you want to know more of Jesus Christ? Maging madikit kay Jesus. The more you become closer to God, the more na marami siyang ipahayag sa inyo. Merong isang tao naman among the 12, no? Iko-contrast ko. Hindi dumidikit kay Jesus. Okay? Mali ang pagkakilala niya kay Jesus. Nagkamali siya kasi hindi siya dumidikit kay Jesus eh. Alam niyo, lagi niyang dinidikitan yung offering bag. Habang nagpipreach si Jesus, habang nagsasalita si Jesus, siya'y abalang nangongolekta ng kontribusyon. At sino yun? Si Judas Iscariot. Kaya hindi niya naintindihan si Jesus, hindi niya nakilala si Jesus. Kaya ang pagkakilala niya na kay Jesus ay pera. Kaya kung anong dinidikitan nyo lagi, kung anong ginagawa nyo lagi, kung ano yung pinag-aabalahan nyo lagi, alam nyo, magiging ganun kayo. Yes, ganun.
at naging ganon si Iscariot. Samantalang si John the Beloved, lagi siyang dikit ng dikit kay Jesus at nakilala niya ng lubos. Very intimate and deeper character of Jesus Christ. Kaya iba yung sinasabi ni Matthew, iba yung sinabi ni Mark, iba yung sinabi ni Luke. Mas ibang-iba yung sa kanya. Siya lamang ang nagpahayag ng divinity ni Jesus Christ. Kaya gusto nyo talaga malaman ang kapangyarihan ni Jesus? Gusto nyo malaman ang pagiging Diyos niya sa buhay nyo? Maging abala kayo kay Jesus. Balik tayo kay Iscariote. Baka marami rito mga Iscariot, no? Pinagkakaabalan, iba. At magiging ganun kayo. Nung narinig niya, si Jesus mamamatay. Ang pagkilala niya kay Jesus ay pera. Kaya at the end, pera rin lang naman ang usapan dito. Ibibenta ko na si Jesus. Binenta niya si Jesus in the amount of 30 pieces of silver. Kasi ganun ang pagkakilala niya kay Jesus eh. Ang layo niya kay Jesus. Abalang-abala sa mga bagay-bagay. Kaya kung ano yung pinagkakaabala nyo, matutulad kayo dyan. Huwag kayo maging abala masyado sa mga bagay na yan. Maging abala tayo kay Jesus. At nung na-realize niya na mali ang kanyang ginawa, ito pang masama dahil di niya nakilala si Jesus. Mali ang ginawa ko. Hindi pala totoo. Gusto niya mag-repent. Hindi siya lumapit kay Jesus na pwede siyang patawarin. Anong ginawa niya? Hindi siya humingi ng tawad kay Jesus kasi hindi niya kilala si Jesus, malayo siya kay Jesus eh. Lagi siya na sa mga members, lagi siya na sa mga pwedeng magbigay. Ang layo niya kay Jesus. Kaya hindi niya alam ang humingi ng tawad ng personal. Kaya na-realize niya na mali yung ginawa niya, hindi siya lumapit kay Jesus, pinatay niya ang kanyang sarili. Dahil wala siyang personal relationship kay Jesus Christ. Samantalang si Peter, iba, pareho silang nagtakwil, pareho ang kanilang ginawang mali. Bagamat si Peter, iba kasi lagi naman siya malapit din kay Jesus Christ. Kaya kilala niya si Jesus Christ. Nung na-realize niya na mali ang kanyang ginawa at dinakwil niya si Jesus, hindi siya tumakbo ng malayo. Umiyak siya at humingi ng tawad. Alam niyang patatawarin siya ni Jesucristo. Kasi meron siyang personal relationship kay Jesus Christ at kilala niya ng personal kay Jesus. Si Jesus. Kaya ganun din po tayo. Hello? Huwag kayong layo ng layo. Ha? Baka mas mukha pa kayo mga kaibigan nyo. Bali sana kung Kristiyano mga kaibigan nyo eh. Oh. Di bali sana yung mga pinagkakaabalahan nyo eh. Mga divine workers din yan eh. Ibang himala ang ginagawa, no? Samantalang kay Jesus at sa mga sumusunod kay Jesus, dadaling ka sa katotohanan. Kaya si John, pinatotohanan niya yon. Bukod kay John the Baptist. So, dalawa na nagpapatotoo and then the prophets, bago dumating si Jesus po, pinatotohanan na rin yan. Prophets. Na may darating tagapagligtas, na may darating na anak ni David, na may darating na bubugbugin, aapihin, doon po yun sa Isaiah. At siya'y mamamatay at muling mabubuhay. Siya ay aapihin. Lahat na yun ay patotoo na si Jesus ay darating. And then, disciples, mga disipulo. Not only the four gospel, not only John the Baptist, but even all the disciples up to now, tayo po mga disciples. Tayo nagpapatotoo. And lastly, God Himself nagpatotoo. Nung si Jesus ay tinawag niya si Pedro, si Juan at si Pedro, si Juan at si Santiago. Nagsalita talaga ang God the Father. He is pangalawa pa nga yun. Nung una, nung siya'y binautismuhan, He is my beloved Son. Listen to Him. Nung sinabi ni John the Baptist, siya yung sinasabi ko, siya yung kordero ng Diyos. Maniwala kayo sa Kanya, magsisisi na kayo. At nakikita ko sa Kanyang, ang banal na Espiritu sa anyong kalapati na bumaba sa Kanya.
at nagsalita na yung Ama. Pakinggan nyo siya. Una yon. Pangalawa, nung siya ay nag-transfigure. Sabi niya sa harap nila Peter, ni John, at ni James, sabi, siya ang kinalulugdan kong anak. Ang dami nagpatotoo talaga kay Jesus na siya ang katotohanan, na siya ang tagapagligtas. Na siya ang Panginoon. Na siya ang anak ng Diyos. Na siya ang hari ng buong daigdig. At siya'y muling babalik. Then, truth is proven by documents. Unang-unang dokumento po, ancient document po to. Bible. May mga kasulatan. Ito po mga problema sa mga relihiyon. May sumulat nga tulad sa Hindus, pero mga unknown authors. Hindi mo alam background ng mga sumulat. Meron naman iba, iisa lang sumulat. Halimbawa, si Buddha, siya lang ang sumulat. Pero sa Bible po, from the Old Testament to the New Testament, ang Bible po ay dokumento yan. Sino mga authors? Si Moses, si Isaiah, si David, si King Solomon, hanggang sa 4 na gospel, hanggang kay Paul, hanggang kay Peter, ang dami pong authors dyan na nagsasabi, iisa lang. Sa Old Testament, may darating na tagapagligtas. Sa New Testament, may dumating na tagapagligtas. Isa lang po tinuturo sa lahat ng gospel. And how many years? 2,000 years. Nabuo ang Bible. Di bali sana kung nagko-conflict sila, iba-iba ang sinasabi. Pero hindi po. Iisa ang kanilang tinutugma. Hindi lang po ang Bible ang nagpapatunay na ang pinag-uusapan natin ay katotohanan. May mga ancient writing po tulad ni Josephus. Si Josephus ay hindi, Josephus ang pangalan, historian siya. At yan ang pag-aaralan sa mga eskwelahan. Nabanggit po si Jesus. Nabasa ko po yun. Sa isang library. Si Josephus, nabanggit niya, mayroong isang tao sa Judea na hindi ko alam kung ito'y tao ba o kung ano paman. Hindi niya mabanggit. At ang tinutukoy niya rito ay si Jesus sa panahon ng mga Romano. So the Bible is proven. At paano masasabi natin proven? Ito po. Truth is proven by history. The Bible is historical document. History po yan. Kasaysayan po yan. Kung sa eskwelahan po, nire-require kayong magbasa ng kasaysayan ng Pilipinas. No, kasaysayan ng isang hero. Alam niyo, mas maganda sana alamin yung kasaysayan sa Bible. Kasi it relates you. Sinulat ang Bible para sa iyo personal, hindi lang pang history. Kung babasahin niyo ang kasaysayan ni Ninoy Benigno Aquino, walang magiging epekto sa buhay niyo yan. Magkakaroon lang kayo ng kaalaman, pero walang magiging epekto sa buhay niyo yan. Pero ang Bible, kapag binasa niyo yan, hindi lang sinasabi ang history ng world, ng bansa, ng Kristyanismo, pero yan ay sinasabi rin para sa iyo. Personal yan. One thing na masabi ng Bible na ang Panginoong Jesucristo ay historical and history is added to the truth. Ang ating mismong date, ang ating mismong taon. Saan ba nababasa yan na nagbibilang tayo taon-taon every New Year? 2015 ngayon, next year 2016, susunod 2017. Bakit bilang tayo ng bilang ng taon? Saan nabasa yan? Saan nagsimula yung zero? Saan nagsimula yan? Sa panahon ni Jesus. Di ba sa mga plaque nyo, sa mga certificate, kung may certificate kayo, this certificate is given in the year of our Lord, 2015, sa panahon ng ating Panginoon. Kita nyo, maging ang hindi to mga believers, hindi mga Kristiyano to. Pero sinusulat nila sa plaque, in the year of our Lord. Kasaysayan yan. Maging ang mga lumang panahon, yung mga bago magkaroon ng 2001, 2002,
yung sinasabing BC. Ano ba yung ibig sabihin ng BC? Before Christ. Kita nyo? Ang mga nagsusulat din yan, hindi naman mga Kristiyano rin. Nagagaya lang nila. At ina-affirm na si Kristo talaga ng buhay sa daigdig. So, truth is proven by history. Places in the Bible still exist. Di ba? Nung nabasa ko yung Ramayana, kasi Ramayana isa sa mga holy literature ng Hindus. May mga lugar silang sinasabi na hindi ma-prove hanggang ngayon. Maaaring yung Lanka, pero sa Bible, very specific. Israel, may Israel lalo ngayon, Egypt, may Egypt pa ba? Syria, Damascus. Ngayon, Damascus nagkakagulo. Meron pa ngayon. Mediterranean Sea. Italy. Diba? Lahat yan, nandito. Kung magbabasa kayo ng ibang documents, hindi nila sinasabi specific date, ay specific time, ay specific places. Pero marami nga nagko-question ba't specific masyado ang sinasabi sa Bible? Mati mga measurement. Kasi galing sa Diyos yan Gusto niyang patunayan. This is a history book na dapat patunayan. Bible history confirmed by archaeological findings. Marami po sa mga internet. Ngayon po nakita na ang labi ng ark. Ark, yung Noah's Ark. Ano pa? Yung inape ang mga sa Egypt, merong Ramses. Nabanggit yun, Ramses. Dito. Mga ancient, history to. Ba't nandito? May Roman Empire, di ba? Napag-aaralan niyo yun? Si Nebuchadnezzar, nasa lumang tipan sa Bible, napag-aaralan yan sa history, di ba? Mesopotamia, mga Assyrian Empire, mga Persian Empire, lahat ng mga empire na wala na sa daigdig, pero nakasulat pa rin sa Bible at pinag-aaralan yan. History of the Middle East mentioned in the Bible is mentioned in other books. Lahat pong yan. So, napakaganda po. Ang pinag-usapan natin din ay history tungkol kay Jesus at paano nagsimula ang pinaniniwalaan natin. Hindi tayo mga panatiko na sinabi ni ganon. Basta na lang maniniwala. At kapag may naminta sa ating paniniwala, papatayin natin. Alam niyo yung mga taong pumapatay sa kanilang paniniwala, kino-cover up nila yun. Kasi in other side, talagang mali naman yung pinaniniwalaan nila. Pero ang mga totoo, hindi mo na kailangang gumante, hindi mo na kailangan pang magpumatay. Pwede kang mamatay dahil dyan, pero hindi ka pwedeng pumatay para depensahan mo ang paniniwala mo. Kung ito rin lamang ay totoo. Totoo yan And lastly, truth is proven by results. Okay, unang-una, the resurrection of Jesus Christ. He resurrected. Siya ay muling nabuhay. Then, signs and wonders. Hanggang ngayon ba may signs and wonders? Yes. Kakikwento nga lang ni Kuya Artemio Hindi niya kayang gawin yun. Malay, makilala ba niya yung mga taong yun? Pero very specific ang pangailangan ng mga taong ito. Signs and wonders. Ang mga tao noon, naniniwala